Amen. Amen. Actually ay amen, isang buwan ay kinausap ko na siya. Pagpasok pa lang ng December, sabi ko, ikaw ang mangaral sa December 25. Amen. Sa araw ng Pasko. Amen. At hallelujah, ay ipinanalangin namin ito. Amen. Hallelujah. At tulungan tayo ng Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Ito po ang ating ginagawa sa ating church, sa ating fellowship. Hindi po natin na pinapasok sa Bible school. Amen. Ang ginagawa po natin ay discipleship. Amen. Dito po sa local church. Amen. Dito po sa local church, tinuturuan. Amen. At ang laging sinasabi sa akin ni Pastor Boyet, kahit ngayon, amen, pag nakikita kami, hallelujah, ay pagkatiwalaan mo sila. Yung lagi sinasabi sa every time na makikita kami ni Pastor Boyet, may mga disciple ka na ba doon? Pagkatiwalaan mo sila. Sabi sa akin, ikaw nga, pinagkatiwalaan na kita eh. Oo nga naman. Di ba sabi ko, nga naman. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, hallelujah, ang maghahatid po ng salita ng Diyos sa tulong at sa biyaya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tanggapin po natin ang ating tagapagsalita, si Brother Joseph Betorio. Praise God, hallelujah, magandang gabi po sa bawat isa. Merry Christmas po sa inyo lahat. Sino pong masaya at lahat tayo narito sa church? Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke 2, Lucas, Kabanata 2. Amen. Praise God. May nagsabi ng ganito, if our greatest need had been information, God would have sent us an educator. O kung ang malaki daw na pangangailangan natin ay impormasyon o kaalaman, pinadala dapat ng Diyos ay tagapagturo, educator, teacher. Amen? If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. Kung ang pangangailangan daw natin ay teknolohiya, dapat pinadala ng Diyos ay scientifico. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. If our greatest need is pleasure, God would have sent us an entertainer. Kung ang pangangailangan natin ay kasiyahan, dapat pinadala niya ay mga aliw. Pero sabi roon, but our greatest need was forgiveness. So God sent us a Savior. Ito ang dahilan kung bakit pinanganak ang ating Panginoon para tayo iligtas. Amen? Hindi pananalapi, hindi dunong, hindi aral. Amen? Bagamat mahalaga yun, subalit ang pangangailangan ng lahat ng tao ay kaligtasan. Amen. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit meron tayong araw na ganito na ang tawag ay Pasko o Christmas. Amen? Basahin natin ang ating main text. Medyo mahaba ito, mga kapatid, pero sabayan mo ninyo. Luke 2 verse 16 to 20. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki, binalot ito ng lampin at inigas sa sabsaban. Dahil wala ng lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nahihiga sa sapsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem,
tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalila sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Sinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na mga ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ng mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng mga anghel. Amen. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po yumuko at sandaling manalangin. Amen. Praise God. Panginoon, O God, maraming salamat po sa gabing ito. Ang isamahan mo, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Amen. Ako isang kapan mo, O God, ikaw marinig iyong gabi. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa. Ang iyong banal na Espiritu ay malayong kumilos, Panginoon, O God, sa ngayong gabi. Ito po ang aming manalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Ngayong gabi, nais ko pong mangaral sa inyo the birth of our Savior. Praise God. Una po, pag-usapan natin, mga kapatid, the need for Savior, ang pangangailangan ng tagapagligtas. Amen. Amen, mga kapatid. Bakit kailangan ng tagapagligtas, mga kapatid? Amen. Dahil mayroong malaking problema ang sangkatauhan. Amen. Ano ang malaking problema ng tao? Bakit kailangan may ipanganak na tagapagligtas? Amen. Basahin natin Luke 2 verse 6 to 7. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki. Binalot ito ng lampin at iniga sa sabsaban dahil wala nang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Amen. Nabasa natin, mga kapatid, buntis si Maria at kapanahunan niya na para sa panganganak. Ngunit nabasa rin natin, siya mismo ang nagbalot sa lampin sa bata. Dahil walang nurse, walang midwife, walang doktor, at wala rin hospital doon sa panahon noon. Kahit si Jose siguro, hindi alam ang gagawin. Nakakita na ba kayo, mga kapatid, ng isang tatay na first time maging tatay? Amen? Tapos manganganak na yung kanyang misis. Amen? Natataranda, hindi alam ang kanyang gagawin. Na sobrang taranda, minsan, kakamadali, naiwan si misis. Si mister, papunta na ng hospital, si misis nasa bahay, naiwan. Amen? Praise God. Paano pa kaya si Jose na walang matuluyan para sa kanyang mag-ina? Amen? Praise God. Ito ang katotohanan ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon. Makapangyarihan ng Diyos, pero pinapabayaan niya ang tao para magpasya. Amen? Kaya ipinanganak ang Panginoon sa mundong napakasama, puno ng kasalanan, kasakiman, pagkamakasarili. Amen? Pagiging gahaman at walang pagdamay sa kapwa. Isipin ninyo ito, mga kapatid. Wala man lang nagpatuloy kay Maria. Kagaya na nabasa natin, buntis si Maria, manganganak na, pero nanganak siya sa tirahan ng mga hayop, sa sabsaban. Ang mga may-ari ng bahay noon sa panahon nila ay representation ng ating mundo. Amen? Na ang iniisip lamang ay puro sarili. Hindi man lang natulungan ng isang buntis na babae. Amen? Hindi man lang pinatuloy. Ang gusto lang nila ay personal comfort. Wala silang pakialam sa iba. Ganito kasama ang mundo noon hanggang ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Binamamahalaan ng greediness, selfishness, unkindness. Amen ba, mga kapatid? Walang pakialam. Amen. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng tagapagligtas o Savior. Amen. Kaya sa panimulan natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang sinabi roon, hindi natin kailangan ng guro, ng mga aliw, ng siyentipiko, hindi natin kailangan ng economist, because our greatest need was forgiveness. Kaya ang pinadala ng Panginoon ay tagapagligtas. Lahat tayo na narito, mga kapatid sa Panginoon, ang kailangan natin ay tagapagligtas. Amen. Amen. Luke 2, chapter 11, verse 11, Luke 2, verse 11. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas
ang Mesiyas na siyang Panginoon. Amen. Yun ay walang iba kundi si Yesu Kristo, ang ating Diyos. Amen, mga kapatid. Siya ang pinadala ng Diyos. Amen, sapagkat siya lang ang karapat-dapat na magligtas sa atin. Amen. Mga kapatid, we are not capable. Hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili. Yan ang katotohanan ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon. Because we are sinners. Amen. Lahat tayo ay makasalanan. At hindi tayo karapat-dapat magligtas ng ating sarili. Sapagkat tayo ay marumi. Amen. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya hindi natin deserve ang kaligtasan, deserve natin ang impyerno, pero nabasa natin sa unahan, may sinilang na tagapagligtas. Kung tayo ligtas. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak, mga kapatid, upang tayo'y tumusin sa ating mga kasalanan, sapagkat alam ng Diyos na walang ibang makakapagligtas sa tao kundi ang isang walang kasalanan. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen. Praise God. Hallelujah. Unang punto, mga kapatid, the need for Savior, ang pangangailangan ng tagapagligtas. Pangalawa, pag-usapan natin our response to Savior, ang ating tugon sa tagapagligtas. Amen. Lucas 2 verse 8 to 9, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kaligitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatapos. Amen. Praise God. Nagpakita ang mga anghel sa mga pastol ng tupa. Alam niyo ba, mga kapatid, ang mga pastor ay isang representation ng mga taong walang oras sa Diyos. Amen. Mga busy person, kung tawagin. Mga busy sa trabaho. Mga taong inuuna ang mga makabundong bagay kaysa sa gawain ng Panginoon. Amen. Kasi ang mga pastor, alam niyo, mga kapatid, ay laging kasama ang mga hayop o palaging nasa trabaho. Wala silang oras para pumunta. Wala silang panahon para dumalo sa bahay, panambahan, sa gawain ng ating Panginoon. Subalit, ang nakakamangha dito, Panginoon, ay ang mga kapatid, sa nabasa natin, ang nakakamangha dito, sa kanila nagpakita ang mga anghel ng Panginoon. Amen. Praise God. Bakit? Sapagkat sila ang nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Sila ang nangangailangan ng kaligtasan. Amen. Itunuturing ng iba na ang mga pastor ay mga makasalanan. Marumi, sapagkat hindi sila nakakasimba. Hindi sila nakakadalo sa bahay, sa sambahan. Pero ang nakakabangha sa Diyos, amen, praise God. Ang unang mensahe, ang unang nakatanggap ng mensahe tungkol sa pagsilang ng anak ng Diyos ay ang mga pastor na marumi. Sa kanila ipinahayag ng Diyos ang pagsilang ng tagapagligtas. Amen. Kaya ang sabi doon, natakot ang mga pastor. Bakit sila natakot, mga kapatid? Dahil alam nila na sila ay makasalanan. Amen. Ikaw ba, kapatid ko sa Panginoon, natakot ka rin ba nang malaman mo na ikaw ay makasalanan? Amen. At alam mo sa sarili mo that you are not right with God, na hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos, natakot ka rin ba? Subalit nagwika ang anghel, verse 10. Kaya sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Nabasa natin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga taong marurumi, nagpakilala ang Diyos. Tayong lahat na narito ay kinatagpo ng Diyos. Tayong lahat na narito ay kinatagpo ng Diyos. Bakit? Dahil tayong lahat na narito ay mga marurumi. Tayong lahat na narito ay makasalanan. Amen. Praise God. Naparito ang Diyos upang tayo'y tawagin, upang tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan. Amen.
Amen. Praise God. Sino dito ang kinatagpo ng Panginoon? Amen. Praise God. Luke 2 verse 12. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampina at nakaiga sa isang sabsaban. Amen. Praise God. Kinatagpo ka ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, sa panahon na ikaw ay walang uwang. Ang sabsaban ay representation ng isang maruing pamumuhay. Sapagkat ang sabsaban ay pakainan ng mga hayop. Kinatagpo tayo ng Diyos noong namumuhay tayo sa karumihan, noong namumuhay tayo sa kasalanan, noong tayo nakagapos sa pagkaalipin ng kasalanan. Amen. Kaya tayo mayroong evangelism, mga paghayong, dahil yun ang gusto ng Panginoon. Abutin ang mga marurumi, katagpuin ang mga makasalanan. Amen. Upang puntahan ang mga taong nakaiga sa sabsaban. Amen. Ang mga taong namumuhay sa kasalanan. Praise God. Lucas 2, verse 13 to 14. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Amen. Sinong sinasabihan dito, mga kapatid, ng mga anghel na nakalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Amen. Ang sinasabihan dito ng mga anghel, yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Yung mga taong nagbibigay ng oras at panahon sa salita ng Diyos. Isipin niyo mga kapatid kung bakit tayo narito. Amen. Isipin niyo kung bakit tayo narito ngayong gabi. Sapagkat nakinig tayo. Amen. Sa invitation. Amen. Sa mga isinugo ng Diyos. Sa nagpaanyaya sa atin. Amen. Sabi dito, kinalulugdan ng Diyos ang mga nakikinig ng kanyang salita. Amen. Kaya tayong lahat na narito ay kinalulugdan ng Diyos. Amen. Sapagkat nakinig tayo. Amen. Sa mga ipinadala ng Diyos, sa mga isinugo ng Diyos. Amen. Napumunta tayo dito sa gawain. Amen. Binuksan natin ang ating mga kaisipan sa magandang balita ng Diyos. Hindi natin binaliwala yung paanyaya, invitation ng mga kapatiran upang tayo makapakinig. Amen. Ng pangangaral ngayong gabi. Praise God. Kaya mapalad tayong lahat sapagkat tayo'y narito. Yes. Nakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Luke 2, 15, 16. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastor ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ng pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Amen. Praise God. Nagmamadali silang pumaroon. Amen. Sabi dito, nagmamadali silang pumaroon. Amen. Praise God. Sino po dito nagmadali? Amen. Para pumunta sa church. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung mga nanay, alam ko, nagmadali dito, alas 4 pa lang, nandito na sila eh. Sabi ko, ang aga nyo naman. Praise God. Hallelujah. Excited sila makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. Yung kanilang narinig, ang magandang balita, agad nila itong inaksyonan. Agad nilang pinuntahan si Jesus. Amen. Hindi sila nagdalawang isip. Amen. Hindi sila nagduda. Wala tayong narinig doon na nagduda. Totoo kayo yung sinasabi, no? Praise God. Excited sila na masaksiyan ang magandang balita ng mga anghel. Praise God. Ganun dapat ang response natin. Tuwing may nagbabahagi sa atin ng salita ng Panginoon. Hindi natin nire-reject. Excited. Praise God. Thank you, Lord. Ito ang dapat nating ginagawa, mga kapatid. Huwag tayong magpatumpik-tumpik. Huwag tayong patulog-tulog. Kapag oras na gawain. Kapag oras na gawain, magpadali tayo. Huwag tayong magpalit. Baka malit ka rin sa pagbabalik ng Panginoon. Baka maabutan ka niya, humihinig. Praise God.
Pinagpaka mo agad, ha? Amen, alam ko. Alam ko, mga kapatid ko sa Panginoon, ngayong gabi, mga pagod kayo kagabi. Baka nila sa inyo, wala pang tulog. Pero salamat dahil inunan nyo ang gawain ng Panginoon. Kaya ako naniniwala mga kapatid, walang busy sa taong totoong nagbibigay. Luke 2, verse 17 to 18. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Amen. Isinalaysay ng mga pastol ang kanilang narinig. Nagpatotoo sila, nag-testimony sila. Kaya kanina, is God, kayo nagpatotoo. Dahil nakarinig kayo ng magandang balita. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, napaka-importante ng patotoo kapag may ginawa ang Panginoon na maganda sa inyong buhay. Share nyo, huwag kayong mahiya. Ang magandang patotoo ay nakakapagpalakas sa bawat mananampalataya. Ito'y nagpapalakas sa bawat isa na patuloy na magtiwala. Amen. Sa ating Panginoon. Praise God. Verse 19, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Isinabuhay ni Maria, praise God, ang kanyang mga narinig. Amen. Kayo ba mga kapatid, kapag nag-church, ang mga napakinggan ninyo dito sa loob ng church ay sinasabuhay nyo ba? Amen. Pinagbulay-bulayan nyo. Amen. Kapag nasa labas na tayo, sinasabuhay pa rin ba natin ang mga pangangaral? Amen. Praise God, ang mga turo, ang pagtutuwid. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat. Pangatlo, pag-usapan natin. Pangatlo at panguli, mga kapatid. Mukhang napabilis ata. More. Praise God. Panguli po mga kapatid, the blessing of our Savior. Yan ang pagpapalang atid ng ating Panginoon. Ano ba ang pagpapalang atid ng kapanganakan ni Kristo? Amen. Praise God. Sa una, nabasa natin, pinag-aralan natin sa verse point, tayo ay makasalanan. Romans 3:10, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Amen. Lahat tayo, ibig sabihin, lahat tayo ay nagkasala. Amen. Praise God. Lahat tayo dito ay makasalanan. At dahil sa kasalanan, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos, sa standard ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, lahat tayo ay papunta sa impyerno. Amen. At dahil tayo ay papunta sa impyerno, amen, kinakailangan na may magligtas sa atin. Praise God. Kaya mayroong kapanganakan ang Panginoon. Dahil ito ang purpose, tayo iniligtas. Amen. Lucas 2, verse 11, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Mesiyas na siyang Panginoon. Praise God. Buti na lang may isinilang. Kung hindi, lahat tayo maghihirap sa impyerno. Amen. Imagine kung gaano kahirap, kung gaano kainit doon. Praise God. I pray na walang mapunta sa inyo doon. Walang mapunta tayo doon. Amen. Sama-sama tayong magpupuri sa langit. Amen. Hallelujah. Isinilang ang Diyos upang tayo iligtas, mga kapatid, sa kapamakan, sa ating mga kasalanan. Walang ibang naparito sa lupa upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Si Jesus lamang. Amen. Walang ibang napako sa krus ng Kalbaryo at namatay upang tubusin ka sa iyong mga kasalanan. Si Jesus lamang. Amen. Praise God. 1 Peter 3, verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. Praise God, namatay si Kristo para sa atin upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sabi sa New Living Translation, Christ Christ suffered
our sins one for all time. He never sinned, but He died for sinners to bring you safely home to God. He suffered a physical death, but He was raised to life in the Spirit. Amen. Praise God. Ang Panginoon ay buhay. Amen. Siya'y namatay, nabasa natin na. Pero muli siyang nabuhay. Praise God. Kaya ang Panginoon na pinaglilingkuran natin ngayon ay buhay. Amen. Hindi katulad ng iba. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Siya na walang kasalanan ay hinatulan at pinako sa krus upang tayo maligtas. Amen. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang tayo malinis sa ating pagkakasala. Ikaw ba, mga kapatid sa Panginoon, kaya mo bang magsakripisyo sa iyong kaibigan na nagkasala? Ikaw ang makulong. Please God. Pero si Jesus, ang ating Panginoon, hindi siya nagdalawang isip. Ganun kabuti. Kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen, sa ating lahat. Kahit deserve natin ang impyerno, deserve natin mapahamak. Please God. Pero sabi ng Diyos, hindi. Anak ko yan. Sino dito mga anak ng Diyos? Pero mga kapatid, hindi lang yan nagtatapos. Hindi lang nagtatapos sa kaligtasan. Amen, may kasunod pa. Hindi lang basta naligtas ka na. Instead, may kasunod pa na dapat tayong gawin. Ipinili ng Panginoon. Hindi lang naligtas ka. Sabi dito, Lucas 2:20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat na narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Amen. Praise God. Sabi dito, dati sila nagpupuri sa Diyos, nagpapahayag ng kanilang kadakilaan ng Diyos. Praise God. Mga kapatid, sa Panginoon, ito ang mandate o utos ng Panginoon sa lahat na nakarinig ng magandang balita ng pagliligtas ng Panginoon. Amen. Ito ang utos ng Diyos. This is our great commission. Na dalhin ng magandang balita. Amen. Tayo na nakatanggap ng kaligtasan. Amen. Ipamalita natin. Hindi pwede na nakikinig lang tayo sa pangangaral. Amen. Sabi dito, may kailangan tayong gawin. Mga kapatid ko sa Panginoon, may kailangan tayong gawin. Praise God. Kaya hindi lang nagtapos doon na naligtas ka na, nakaupo ka na lang dyan, nakikinig ng pangangaral. Praise God, ligtas na ako, dito na lang ako, uupo na lang ako, nakikinig na lang ako. Pero sabi dito, Mark 16:15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Praise God. Nabasa natin mga palinaw. Naligtas. Sinasabihan nito ang mga disciple ni Jesus. Naligtas sila pero hindi na nagtapos sa kaligtasan. May ibinili ng Diyos sa kanila. Sabi doon, humayo kayo! Praise God. Kaya meron tayong paghayo upang maabot ang mga hindi paligtas. Praise God. Hindi lang tayo naligtas. Sinusunod din natin ang utos ng Panginoon. Sabi niya, humayo kayo! Kaya tuwing Miyerkules, humahayo kami. Praise God. Upang maabot. Marami pang makakilala sa Panginoon. Marami pang maabot ang kanyang magandang balita. Praise God. Sila din ay maligtas. Makakilala sa ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ito ang mensahe ng Panginoon. Hindi lang tayo dapat nakaupo. Kailangan makibahagi tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi lang sa paghayo. Maraming gawain ng church. May morning prayer tayo. Pwede kayo mag-morning prayer. Magbigay ka. Pwede kang magbigay. Ito'y nakakatulong sa gawain ng Panginoon. Amen. Sumama ka sa paghayo kung ikaw ay available. Magturo ka sa mga bata. Kung ano pwede mong kayang gawin. Praise God. Basta ito'y makakaluwalhati sa kaharian ng Panginoon. Amen. Praise God. Walang pinipili ng Panginoon kung ano ang kayang gawin para sa kanyang kaharian. Amen. Sabi niya, ipamahagi mo ang magandang balita. Amen. Praise God. Kaya ka narito
naligtas ka. Amen. Inatakbo ka ng Panginoon. Praise God. Dahil may kailangan kang gawin. Patid ko sa Panginoon. May kailangan kang gawin. Baka ikaw ang magliligtas sa iyong sambahayan. Amen. Praise God. May kailangan kang gawin. Baka ikaw ang magliligtas sa iyong mga kamag-anak. Kaya ka narito. Amen. Praise God. Nabasa natin, hindi lang doon nagtapos. May pinapagawa ang Panginoon sa kanila. Hindi sinabi ng Diyos, o ikaw Pedro, dahil ligtas ka na, umupo ka na lang dyan. Makinig ka na lang ng pangaral. Hindi, dahil ang sabi ng Diyos, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Amen. Bakit niya sinabi ito? Napagkat aalis na siya. Pupunta na siya sa langit at ang maiiwan ang mga disciple. Praise God. Ganon din ang dapat gawin natin mga kapatid. Kaya tayo naabot ng kaligtasan ng Panginoon dahil meron tayo kailangan gawin. Ito ay ang ipamahagi ang magandang balita, ipamahagi ang salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Libre lang ang kaligtasan. Kaya kailangan libre din natin ipamahagi. Kaya pag humahayag tayo, hindi tayo humihingi ng kapalit, hindi tayo humihingi ng pera. Sapagkat ang kaligtasan ay libreng ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Praise God. Ngayong gabi mga kapatid, panghuli, dito na po ako magtatapos. Praise God. Ito sabi ni Pastor Boyet na ano ko lang ito sa preaching niya kagabi, nakuha ko, sabi niya, Christmas is not about a child. Christmas is about the Savior. Amen. Ang Pasko ay hindi about sa bata. Sapagkat si Jesus Christ ay hindi na natiling bata. Amen. Siya ay lumaki. Amen. Kaya ang pangangaral ko ngayong gabi, the birth of our Savior. Amen. Praise God. Amen. Purihin natin, pasalamatan ng Diyos sa pangangaral ko. Praise God. Yuko po natin ang ating mga ulo. Ako'y nagpapakasakali ngayong gabi. Kung mayroong first time, hindi mo matinanggap ang ating Panginoon. Kaya aking inaanyayan, pumunta ka dito sa unahan. Praise God. Ikaw ay backslider. Panginoon, gusto mong manumbalik sa ating Panginoon. Praise God, huwag kang mag-alala. Hindi kami nag-aalok ng relihiyon. Ang aming inaalok ay kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Praise God. Kung wala, ayon sa taling manalangin at buksan natin ang ating altar para sa altar mo. Praise God. Amen. Hallelujah. Panginoon, O God, maraming salamat sa iyong salita ngayong gabi na may iyong kinausap, Panginoon. I pray, O Lord Jesus, na kinausap mo ang bawat isa. Inumbikta mo, Panginoon, O Lord, ang iyong pangangaral. Maraming salamat sa kalakasan na iyong ibinahagi sa amin. Thank you for the confidence, O God, na makapagsalita, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming salamat sa privilege, Panginoon, pagkakataon na ikay maburi, ikay mapaglingkuran, maibahagi, Panginoon, ang salita sa bawat mananampalataya na narito. Ingatan mo kami, Panginoon, O God. May mga dakila ka pang gagawin sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin na lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat. Or amen. Praise God. Lord. Amen. Sige, okay na po yun. Amen. Hallelujah. Kaya ka pala naka-necktie ngayon gabi, ha? Hindi mo sinabi sa akin, ha? Amen. Tayo po'y magsitayo ngayong gabi. Hallelujah. Tayo po ay magtapos sa isang panalangin. Hallelujah. Po tayo mag-altar call. Alam ko ay, hallelujah, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Nagawin po natin na
hallelujah, sa linggo, yung altar call, hallelujah, pero awit tayo sa Panginoon, kay buti-buti mo, praise God, hallelujah, si Jude. Hallelujah. Aawit tayo dahil tinubos ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Amen. Aawit tayo dahil niligtas tayo ng Panginoon. Amen. At aawit tayo dahil isang araw ay makakasama natin ang Panginoon sa langit. Amen. The birth of our Savior, ang kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Sabihin natin kay buti-buti. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Purihin yung pasalamatan, luwalhatiin natin ang ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, sa kaligtasan, sa kapatawaran, sa kalinisan, sa katubusan, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, aming Amang Banal. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po ay manalangin ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong ginawa. Mahigit 2,000 taon na, Panginoon, ang nakalipas. Subalit ngayong gabi, Panginoong Diyos, hallelujah, hindi lamang isang araw namin dapat alalahanin, Panginoon, ang Kapaskuhan, kundi para sa aming iyong mga anak, kundi para sa aming mga tinubos mo ng iyong banal na dugo, kundi para sa amin na yung mga iniligtas, Panginoon, ay araw-araw Pasko. Dahil sa iyo, Panginoong Hesus, dahil sa iyong ginawa sa aming buhay, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, Lord, sa ginawa mo ngayong gabi, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Ito'y tumimo, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Ibalik mo po kami sa darating na linggo, Panginoon Diyos, sa muling pagsamba sa iyo at iyong pagpalain patuloy ang iyong mga anak. Ingatan sila sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, maging sa aming munting pagsasalusaluhan, Panginoon, magbigay kalakasan sa aming pangangatawan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen.